Kanas Davao good. Kisa pa? Misamis Occidental, Leyte. Ala, Ifugao. Wow. Ang layo. Sino pa? Cagayan. Wow. Camiguin. Samar. Sino pa? Butchol. So ngayon, bago ako magsimula, basahin muna natin ang ating ebanghelyo ngayon. Tayo-tayo lahat. Ang Ginoo manaakin ninyo. Kinutlogikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug mingon, Amahan, niabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siyag katungod ibabaw sa tanang tao. Aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kadiya. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Gihatag ko kanila ang imong pulong, busa gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan, sama nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaan na sila diha sa kamatuuran. Ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Og tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon ngana kanimo aron maimo usab sila. Nagampo ako nga dili lamang alang kadila kundi alang usab ngadtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausaunta sila. Amahan, mausaunta sila dinhi kanako kanato sa mga ikaw ani kanako o ako anaa kanimo aron motuo ang kalibutan nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila og ikaw ani kanako aron sila mausa og ingon na sayod ang kalibutan nga ipadala nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila sa mga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako og buot ko nga bisan asa ako atuwa usab sila aron makakita sila sa akong himaya ug ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong ang kalibutan wala makaila kanimo. Apan ako nakaila kanimo o kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila o kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma. Alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. Magandang araw sa ating lahat. God is good all the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. No? So ngayon, sa banal na ebanghelyo, sabi niya, balaan na sila diha sa kamatuuran. Ang imong pulong kamatuuran. Very important pala na malalaman natin ang katotohanan. Kay ang katotohanan ay magsagawa sa atin na banal. Ano? Ang katotohanan ang magsagawa sa atin na banal. Kaya nga, whole morning po, catechism po yan. Lalong-lalo na sa mga bago pa na nakarating dito. So, buong umaga po, catechism, because the Word of God can make us, can sanctify us. Ano? Can sanctify us. No? Can make us holy, sanctify. Amen?
So, i- gusto ko na mag-start ako before ako mag-start. Magbasa talaga ako ng Ebanghelyo. Yan ang rason. Hindi ako magsimula without reading the gospel. Because your word is the truth. Ano? Your word is the truth. And we will be sanctified by the Lord through His words. Not the word of your fellow men. Hindi sa salita ng kapitbahay mo. Hindi sa salita sa asawa mo. Hindi sa salita sa mga tao. Kundi sa kanyang salita. Sa salita ng ating may kapal. Amen! At sabi niya, bantayan mo sila against sa mga demonyo. No? So si Kristo na nagsabi nun. Hindi na po ako ang nagsasalita niyan. Si Kristo mismo na may demonyo talaga. Meron tayong kaaway. Last Sunday, may isang dalagita pumupunta dito. Itong dalagitang ito, taga Bohol. Last week, pumunta sila dito at nung inaanwanting ko na itong babaeng ito, nag-react, umatras. At nag-react din siya sa stola ng pari. Grabe pala ang kapangyarihan ng sacramental na ito. No? At narinig nyo kanina, yung ina-exercise ko, yung sakit niya, bago ko i-share yung kanina, patuloy tayo sa dalagita. Sinabihan ko yung dalagita, yung pamilya niya, balik kayo this coming Sunday. Dahil Thursday or Friday yun na pagpunta nila. And then magsagawa kayo ng narrative. May mga questioners doon, sagutin ninyo para mag-guided ako ano yung right prayer na ibibigay ko sa kanya. Alam nyo, last Sunday, bumalik sila at binigyan ko ng solemn exorcism. Nagsasalita yung mga demonyo at nag-reveal yung entry point nila. Ano yung entry point mo? Bakit nakapasok ka sa kanyang katawan? Ilan kayo? Isa lang, Darwin. Sumagot yung mga demonyo, no? Isa lang, ako. Bakit ka nakapasok sa kanyang katawan? Narinig ito sa family members niya. Through sex. Sa pakipagtalik. Ano? Inulit ko yung tanong, ano yung doorway mo? Nakapasok ka sa kanyang katawan. Through sex. Darwin. So nung patuloy ka nag-exercise, dapat every person na meron kang karanasan or kagahapon, may unholy soul test kayo. Uy. Yung asawa mo ngayon, pangatlo mo na yan, no? Yung una at pangalawa, may unholy soul ties po. Unholy bandages, unholy links. Kailangan ma-renounce yun. So, hingi kayo sinasabi ko ito sa inyo para kung meron kayo nito, kindly ask the prayer to the deliverance ministers. Bro, bigyan mo ako ng breaking the unholy soul ties. And then, i-mention mo yung mga ex mo. Si Lorna, si Fe, si Aida. Sino ang pipiliin ko? Sobraan nyo kagwapo. Sobraan ka kagwapa. At may karanasan kayo doon. So, dapat i-mention mo yung mga pangalan nila para ma-break ang unholy soul ties. Alam nyo, nung nakabalik na siya dahil walking possessed siya, kung walking possessed ang isang tao, hindi niya alam yung sinasabi niya. Pero before doing the exorcism,
makausap ko pa. Very responsive pa yung babaeng ito. Oh. And then, sa pag-exercise natin, nawala siya. Hindi ko alam yun, Father. Alam mo ba na yung entry points ng mga ng demonyo sa katawan mo through sex? Ganun ba, Father? Sinabi ko yun? So, yes. Anong nangyari mga kapatid? Pinapray ko siya yung nandito. I-pray ko ha. Nandito po sa solemn renouncement. Ito yung pinadasal ko sa kanya. So, hingi kayo ha kung breaking the unholy soul ties. In the name of Jesus Christ, sabay ko siya. In the name of Jesus Christ and by the power of His blood, I renounce, break, and sever all unholy soul ties formed between me and myself. Between, i-mention mo yung pangalan, Aida, Fe, sino yung una? Lorna. Kung 10, lahat na 10, i-mention mo. Father, nakalimot na ako sa iba. Every report kasi ako, Father. Every place, replace. And myself from the sin of fornication. Kung may asawa ka na, sin of adultery. Kaya nga, hindi mo na maintindihan yung sarili mo because the unholy soul ties. Okay? So, hingi kayo dito ha, sa prayer na ito, sa deliverance ministers, para ma-break yung unholy soul ties, unholy bandages between those persons na mga ex mo. Alam nyo, after ni-recite niya ito, I now command any evil spirits which have taken advantage of this unholy soul tie to leave me now in the name of Jesus Christ. Kaya nga, hindi mo na maintindihan. Maraming mga tao, pinagbayaan nila ang kanilang mga anak sumama sa ibang lalaki. Sumama sa ibang babae. Totoo? Because they cannot control themselves. Because of these unholy soul ties. No? Yung mga anak niya, iba't ibang lalaki. No? Hanggang ngayon, wala pa rin siyang lalaki. Because of this. Okay? Naintindihan nyo? Yung lolo natin, ganun din. Palakera. Hindi natin na-break eh. Alam nyo, pagkatapos niya ma-pray ito, na-conscious na siya, sige, patuloy ako mag-solemn exercise sa'yo. Hindi na po siya nag-react. Bakit? Na-break na natin na-close na natin yung entry point sa kanyang buhay sa pamagitan ng renouncement. Grabe, no? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good. All the time. Nagyayaman. Muraman niya. Nagyamuraman. Naluya, nabusog na. Kumiko, God is good. Grabe. All the time, sempre. Balik ko na ba? God is good. All the time. Atong pakpakan ang Ginoo. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Let's sing together again. Kaya nakuha naman mo na memorize naman ninyo. Let's sing together again. 1, 2, 3. Together again. Balik ko to na to ganina, no? 1, 2, 3, go. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen. Yung dalagitang ngayon ay sinasamahan pa namin sa team natin for counseling, processing sa sarili.
Dahil haras tayo lahat, pati itong nagsasalita ng demonyo sa apat na area natin. Una, emotion. Pangalawa, imagination. Pangatlo, memory. Yung mga negative events, parang addictive tayo. Laging nag-replay sa utak natin, memory. No? And then, it can influence, it can weaken our will. Kaya nga, wala na akong ganang gumising. Wala na akong ganang magdasal. Wala na akong ganang maggawa ng mabuti. Wala na akong gana. Mura kag uhot nga naagian og upat ka kwarisma. Kailan mog uhot? Nga naagian og upat ka kwarisma, dry na dry. Amen? So ngayon mga kapatid, i-guard natin yung emotion natin. Count your achievements every day. Ngayong umaga naka-CR na ako. Yung pagtatai mo, pagsi-CR mo, blessing yun. Praise the Lord, naka-CR na ako. Praise the Lord. It is an achievement. Nakapanghugas na ako ng aking mga plato. Count your small achievements every day. Amen? Nakikita ko pa yung anak ko, nakikita ko pa yung apo ko, nakikita ko pa yung mga kapatid ko. Is it a blessing? Amen? Nakikita ko pa yung mga kasamahan ko. No? Nakikita ko pa yung mga kaibigan ko. It is a great blessing. But we never appreciate it. We never count it. Dahil ang nasa isipan natin, ang ating mga utang. Paano ko mabayaran itong utang na ito? Naubos na ang sweldo ko, hindi ko pa natanggap. Diba? Lagi mong iniisip yung mga wala sa'yo, mga negatibo. Ang dami pa naman na mga blessing, mga positive na nangyari sa buhay natin, pero we are lack of appreciation. We never count them. Amen? Ako ngayon, nakapag-rosaryo na ako. Praise the Lord. Nakabasa na ako sa salita. Praise the Lord. Excited ako pupunta dito para magkita tayo. Praise the Lord. Excited ba kayo ngayon? Yung hindi excited, umuwi na kayo. Dapat araw-araw excited tayo to praise the Lord, to serve the people of God, kahit na meron tayong mga problema. Our joy is not an absence. It doesn't mean an absence of joy, absence of problem, an absence of trials. We decide to be happy today because we have 10,000 reasons to celebrate life. Amen? Kahapon nagkantahan kami sa aking mga pamangkin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Blessed His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. But before kayo matulog, sing praise to the Lord. Pero ano yung kinakanta ninyo? Iba na. No. Lakas, tama. Ako'y nawawala. Nawala na yun. Nawawala ang isip ko kapag nakita ka. Sa tisong pera. Sinta. Lakas, tama. Nawa na dyan, no? Because our songs will influence our mind. Not only our mind, will influence also our emotion.
And that emotion will lead us to reality. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? Increase your excitement every day. Increase your self-confidence every day. Increase your self-esteem every day. And you will increase your being decisive. Decisiveness. Ano yung decisiveness? 5-second rule. Alam nyo yon? 5-second rule? Kapag gawin mo yun araw-araw, marami kang magagawa. Example, minsan sa atin, maghugas ka na anak ng pinggan. Mamaya na may ginagawa pa ako. Totoo, hindi. Pupunta ako sa mall ngayon. Mamaya na. Lagi tayong mamaya na habit. And then, magro-rosaryo na tayo. May probinsyano pa, mama. May batang Quiapo pa, ano, mamaya na. Di ba? 5-second rule. Within 5 seconds, simulan na. Gawin mo na yung nasa isip mo. 5-second rule. Maghugas ko ng pinggan ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. Nandun na, nanghugas ka na. After manghugas ako ng pinggan, pupunta ako sa merkado. Mangumpra ko. 1, 2, 3, 4, 5. Namara na ka. Tricycle. After ko, na magluluto ako. 1, 2, 3, 4, 5. And then count all your achievements on that day. Hala, tapos na ako ng hugas ng pinggan. Hala, tapos na ako na malingki. Hala, tapos na ako nagluto. Hala, ang dami kong nagawa ngayon because you are decisive. Why you are decisive? Because you increase your self-esteem. Why you increase your self-esteem? Because you increase your self-confidence. Why you increase your confidence? Because you are excited every day. Why you are excited? Because you are grateful. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Nakita kami ni Father Darwin. Thank you, Lord. Magpipicture kami mamaya. Thank you, Lord. Amen. And then kung you are grateful, gratitude is the best attitude. Ano? Ulitin nyo. Gratitude. Say, gratitude is the best attitude. So, gratitude is the best attitude. Wear the dress of being grateful. Salamat, Mama. Salamat, anak. Salamat, Papa. Salamat, Lolo. Salamat, mga kauban ako. Walang hanggang pasasalamat ang sayo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Lord, salamat, Lord, na stage 4 ko. Kay tungod ini, Lord, na mauli akong mga anak o apo. Kung wak ko masakit, Lord, what judicial lamang uli. Thank you, Lord. Yeah, thank you, Lord, I am prepared because of this illness. Kung pagkagalingin mo ako, your will be done. Kung hindi naman, di ba, para man ako sa'yo. Hindi naman ako para sa mundong ito. Di ba? Ay, salamat, Lord. Kinuha mo na ako. Huwag kayong matakot mamatay, ha? Ang dapat kakatakutin natin na hindi tayo mamatay. Ang sasang-ayon ka na hindi ka mamatay? Okay ka lang na hindi ka mamatay? Aabot ka ng 150? Anong mangyayari sa'yo? Kakain ka sa dumi mo. Maglalaro ka sa dumi mo. So, huwag kang matakot mamatay. Yung kasamaan mo namatay na, praise the Lord. Kinuha na siya sa may-ari niya. Amen? Hindi po yan kawala. Kung kukunin tayo, kailan? Bukas? Ngayon? Well and good. Ikaw ba ang may-ari sa buhay mo? Hindi.
Hindi natin alam. So let us increase our gratefulness. Increase your excitement every day. Increase your confidence. Increase your self-esteem. And increase your being decisive. Wag ka, mamaya na lang. Kung hindi mo baguhin yung sarili mo, buong araw wala kang nagawa. Because Satan will steal your being productive, being fruitful. Kang fruitful ka, marami kang ma-inspire. Totoo, hindi. Kung lagi ka nang naghinuktok, lagi ka nagka-count ng mga habal-habal na dadaan. 1, 2, ganon. An idle mind is the playground of Satan. Ano? An idle mind is the playground of Satan. Be busy doing good so that Satan has no place in us, has no place in our heart. Amen? Yung ine-exercise ko, si Ate Ana, kanina, marami siyang karamdaman na, ilang taon na yon te? Yung karamdaman mo? Bata pa yung mga anak mo? So matagal na. Nga 40 years na? 30? 10 years. Tagal na. And then, nag-react siya sa sa evil eye. Yung evil eye, yung mga envy, sa mga evil person. At then magsagawa sila ng ritual, isi-send sa inyo. Tinatawag yung curse sent. At maprotektahan lang tayo niyan kung lalapit tayo sa sacrament. Pupunta ngayon si Father Skelton for confession po. Okay? And then, every day, kinausap ko, Brother Edison, na may 2 pari na maka-duty, nagkipag-communicate na tayo ng mga pari. Dahil sacrament is healing. Not only healing, it is a great protection because it is established by Jesus Christ, the Savior of the world. Amen? Confession, anointing. Mamaya mag-anointing of senses ako, and anointing of the sick. And then after sa blessing ko ngayon, babalik ako for solemn exorcism. And then lahat kayo po ay i-deliverance po sa team natin. Huwag kayong magmadali. Okay? Dahil ilan lang kami ngayon. No? Ako lang mag-isa lagi kasama ninyo. At good news po, dahil malapit na matapos ang temporary building natin sa St. Michael Exorcism Center sa Lila po. So, ngayon ay nag-flooring na sila, na after flooring, yung yung bubong na para lipat na tayo sa sunod na mga araw. I-announce na natin kung mabubunga na, lilipat agad tayo doon. Malaki na. At kahit walang electric fan doon, mahangin doon. Mahangin, no? Because may sea breeze, no? Yung hangin galing sa dagat. Kahit mainit, maaliwalas doon dahil sa simoy ng hangin galing sa dagat po. Excited na ba kayo doon? Excited na excited. Umaabot po ng, wala yung cellphone ko, nandun pala sa loob. Umaabot po ng 2.8 million yung nag-gather natin. No? Maraming salamat po. Pero temporary building pa yung itinayo natin. Hindi pa tayo nagsimula sa permanent office natin. So, nagsagawa tayo ng temporary para nandun ako sa Lila eh. So, gusto ko na malapit na ako doon. At pasalamat din ako sa ating mahal na obispo, Bishop Abet Uy, dahil binigyan tayo ng blessing doon para makafocus na ako from Thursday to Sunday po. Amen? Maraming salamat sa inyo. Napadali natin. May 4 na dump truck doon para kukuha sa mga limestone galing sa Garcia para yung ating right of way, 10 meters po yung right of way natin. Pasalamat din tayo ni Ate Maria Ethem Morales ang nag-donate sa 1.2 hectare ang sa right of way nga 10 meters wide. So it is beyond 1.2 yung binigay niya plus 10 meters right of way.
para makasalubong na tayo. So malaki yung ano natin, yung way natin, right of way. Papasok sa mga 100 meters siguro papasok sa, dahil nandun tayo sa second lot. Hindi tayo sa first lot. Doon tayo sa second lot. So, mataas. And then, marami tayong aabunuhan na limestone papunta doon sa office. No? Kita nyo naman yung reels natin. No? May mga heavy equipment. Merong backhoe, merong pison, merong mixer para madali. No? Dahil yun sa binibigay ninyo po. Lahat na kahit isang sentimo binibigay natin, binubuhos natin doon sa project natin. Maraming salamat po. At itong lugar natin, hindi tayo naka-develop nito, hindi naman ito pamay-ari sa diocese. Yung Salila, it is owned by the Diocese of Tagbilaran po. At nagpasalamat din ako sa mayor, si Mayor Jed Prulio, na nagbigay din sila sa diocese ng 2 hectares for the Diocese of Tagbilaran. Amen? So, ang plano ko doon, baka doon na magsimula yung itong mga baliw na laging laboy-laboy lang sa, kukunin natin sila, bibigyan ng vitamins, tamang pagkain, aircon natin yung kanilang, mga rooms. Dahil, magpabuang-buang juga, no? Parang, ibutang na ka na mo dito, no? Unang ingon sa si ate, magpabuang-buang na po mi padara. Sige, no? I-appeal ka na mo sa mga buang. Kinahanglan maghubo ka, no? Yan ang plano ko eh. And then, nagbigay grabe ang Panginoon. Yung plano natin, basta ma-inline sa plano sa Diyos, ibibigay niya lahat. Amen? So, dahil yan ang utos ni Kristo anong ginagawa mo sa pinakamababa mong kapatid, ginagawa mo yan sa akin. Yan ang next project natin, okay? So, 2 hectares. Dun sa mataas na kabundukan, yung mga parang rehab, yung mga drug addict na buang na, nabaliw na, maripo ka dito. Buang bitaw ka, okay ra na. Maraming mga baliw na ni-rape sa mga adik-adik, 'di ba? Na yan ang plano natin. Pero nasa plano pa 'yan. Pero yung mga plano, yung mga realization natin magsimula yan sa plano. Amen. Ang ganda doon. Dinala ko ni Mayor doon, ang ganda 2 hectares po, no? So lila pa rin, no? Lila pa rin. So ang ministry natin, may scholarship program na, more than 50 scholars na natulungan. Yung mga religious items ninyo ay tinutulong natin yan sa mga scholars natin. And then meron din tayong 18 seminarians po na tinutulungan through social media natin. So yung magpadala sa GCash, ginamit natin yan para sa mga 18 seminarians. Para mamatay si Father Darwin bukas or mamaya, may papalit. Amen? Simba ko ka, Father. Simba ko. Katong niunag simba ko, may una. No? Ito. Let us enjoy life. No? Life and death is the will of God. No? Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Amen? And then mamaya, after sa deliverance niyo lahat, more than 100 kayo, walang kayong magmadali. Enjoy your learnings sa mga catechism na aming sinishare sa inyo po. Amen? At mag-bless ako sa mga religious items ninyo. Ngayong 2:00, dito babalik ako papasok. Kung may sisigaw mga kapatid, huwag kayong tatakbo ha. Yung mga demonyo ay takot sa prayer ng simbahan at kayo na po ang mag-prayer sa inyong bahay using the prayer of the church. At kung magpa-bless kayo, tawagin nyo yung pari ninyo. Dahil hindi ako pupunta sa bahay ninyo. Bakit? God is present everywhere. Bakit hindi ako pupunta sa bahay niyo unless tagalila kayo?
Bakit? May pari naman ang inyong parokya, di ba? Increase your faith to the priest because the priest is in persona Christi. Ano mga pari? They are not only representing Christ, they are acting in the authority of Christ. Jesus is acting in their person. Kaya nga, during consecration, sasabihin ng pari, first person ang i-pronounce sa pari, this is my body. Hindi niya sasabihin, this is Christ's body. Di ba? Ang sasabihin niya, ito ang katawan. This is, kini maong akong lawas sa Bisaya. Wa sa mingog, kini kag Kristo ning lawas. No? First person pronoun. This is my body. Kaya nga naman, He is speaking. He is Christ. He is speaking as Christ. He is the mouthpiece of Christ. Amen? Jesus is acting in the person of Jesus, or the person of the priest. Yun ang kalugan in persona Christi. Amen? Kung sasabihin ng pare, I absolved all your sins, yan ang salita ni Kristo. Galing talaga yan sa bibig ni Kristo. Amen? Yan ang kalugan sa in persona Christi. Anong kahulugan sa in persona Christi? He is acting in the person of Jesus. He is speaking in the word of Jesus. I absolved all your sins. So, ang ganda, no? Very biblical. Sasabihin ng mga ni Kristo sa may sakit, anak, gumaling ka na. Anong dugtong sa sinabi ni Kristo? Anak, pinatawad na. I absolved all your sins. Kaya nga, itong ginawa natin biblical. Nandito na si Father, no? May nangungumpisal na. May nangungumpisal na ba? Nandito na si Father? Nandito na si Father Skelton. So, nandito na si Father Skelton ha sa mga gustong mangumpisal ha. Wala pong bayad ang confession. At sa mga nandito na may sakit, mag-anointing of the sick ako mamaya. Sa mga walang sakit, anointing of senses lang po. Okay? And then sa mga may sakit, stage 4 cancer, ano yung payo ko sa'yo? Every day magsamba kayo. Receive the Eucharist. And then make a regular confession once a month. And then, you receive the source of healing. Alam nyo, ito ha, yung doktor, yung pari, yung sacramentals, yung gamot na galing sa doktor, are instrument of healing. Ano yon? Ano yon? Pare, doktor, medisina, sacramentals na ginagamit ninyo, all of them are instrument of healing. But the sacrament is greater than that. Ano? Sacrament is greater than that. Because sacrament of healing is the source of healing. The Eucharist is the source of healing. Maraming pumupunta dito, araw-araw sila nagsamba. They receive Jesus. They receive the Eucharist. And they are now completely healed. Not only completely healed, but completely transformed. They are converted. Amen? Pero meron ding hindi pinagaling sa Diyos because merong natural na sakit. Go to your doctor, listen to them. Minsan sa atin ay mga panatiko tayo. Hindi din tayo nag-rely sa instrument. Maniwala kayo sa instrument. Amen? At wag na kayong pupunta sa mga albularyo. Wag na kayong pupunta sa mga faith healers. Only go to the doctors. Only go to your priests. Because all priests are healers. Ano? At yan ang magandang balita ko sa inyo. Amen? Because all priests are in persona Christi. I hope na natutuwa kayo ngayon. So ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo ha. Unahin natin yung asin ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our help is in the name of the Lord. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. By thou purified salt,
for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ, O Lord. Yung asin ninyo ay hindi na po yan ordinaryong asin, holy and exorcised salt. At sana po ay nakinig kayo kanina para hindi ko na uulitin yung catechism about sacramentals. Sunod, yung tubig ninyo, paki-open po. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let us creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and the air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author and invincible strength, and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the big enemy, who boldly put down hostile influences, prostrate and first we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo, dahil yung mga parokya natin, holy water lang ang nasa parokya. Pero yung mga tubig ninyo, lahat ng pare makabless nito using the ritual of the church. Kung maubusan kayo, go to your priest and ask the priest to use the ritual of the church so that the intention of the church will prevail, not my personal intention. Because the intention of the church is greater than my intention. Amen? At yung tubig ninyo ay holy and exorcise water. Kaya nga, during exorcism, mapakinggan ninyo ngayon, sisigaw sila. Because of the intention of the church. Because the church received the keys from Christ Himself. Ang simbahan lang po. Ang ating simbahan lang po. Specifically. Hindi po yan ibinigay ni Kibuloy. Ang susi na yan. Hindi po yan ibinigay ni Dato Adlaw, yung susing iyan. Kilala nyo si Dato Adlaw? Hindi po yan binigay ni Ruben Eclay, yung susing iyan. Nasaan yung susing iyan? Ni Papa Leo XIV. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good all the time. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen?
Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Should be olive oil, not BB oil. Not efficacent oil. Olive oil because yan po yung ginamit ni Kristo. Biblical. Sunod nating i-bless yung olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil cast out the demon from you, because the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain, let the His power, the devil's legions and all Satan's attacks and machinations be dispelled, driving afar from this creature oil, that it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, and Lord, in the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the law of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by fire. O Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. We have ordained it to anoint the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ. So Lord, lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcised oil na po. Sunod nating i-bless, general blessing po, yung incense, candles, rosaries, medals, cross, crucifix, bells, sacred images of the angels, sacred images of God, sacred images of the saints, scapulars, rosary guide, handbook, novenas, and all your religious items in your hands, i-bless natin. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items in their hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the elected priests and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever they is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry, this we ask in the name of Jesus Christ, O Lord. Magpasalamat muna ako sa mga nagpadala sa atin, nagbigay sa atin ng para sa sa building. Nakatanggap tayo last week 200,000 po. Maraming salamat po sa inyo. Merong nagbigay sa atin 2,100 anonymous, pero wag niyong i-anonymous, mag-ano lang kayo ng nickname ninyo, kung hindi niyo yung nickname ninyo, para makita ninyo na nakapasok talaga. Okay? Kahit hindi tunay mo na pangalan. Example, Buknoy. No? Lagay mo, Buknoy. Soy Soy. No? Sai Sai. Yung pangalan ng mga iro. Aso ko. Si Heidi Modesta nagbigay sa atin na